Okay, napansin po ninyo dyan ay meron po kasi dyan pinapakita ng mga characters. Doon po sa verse 1, meron po dyan pinapakita ng mga characters ng people who live in their pride. Mga taong nabubuhay sa kanilang pagmamalaki at pagmamataas. This celebration of our 9th year anniversary is, ang ating pong tema is the blessing of humility. Ang pagpapala ng Diyos, biyaya ng Diyos sa mga mapagpakumbaba. Diyan po sa chapter 4 ng verse 1, na sinasabi ni St. James, sabi niya, ano bang dahilan? Ba't nag-aaway-away? Bakit naglalaban-laban? Dahil daw sa masasamang nasa. Dahil sa inyong kalooban. Meron daw tayong mga minimiti, hindi naman natin makamtan, hindi naman natin natatanggap, kasi gustong-gusto lang natin yung mga bagay na pang-pleasures lang. Hindi talaga para sa pangangailangan natin, kundi sa ating layaw. Tapos sabi niya dyan sa verse 2 rin, sabi, kaya kayo'y nagkakagalit-galit, naglalaban-laban dahil hindi nyo nakakamtan ang inyong minimitig dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Listen mga kapatid, a humble person is, siya po ay sa Diyos lumalapit, doon niya po hinihingi at hinihintay niya ang kalooban ng Panginoon na tugunin siya sa kanyang prayer. Kaya hindi siya gagawa ng hakbang, ng paraan, ng diskarte at the expense of the others para mangdaya, manglamang, o gumawa ng hindi tama, hindi bagay, kaya nagkakaroon ng mga quarrels, quarreling, fightings, because of wrong motives. And this is pride. Kasi wala namang tao talaga na gusto niya nasa baba siya, gusto niya pulubi siya, gusto niya mahirap siya, gusto niya inaapak-apakan siya. Walang taong ganun, mga kapatid. Actually, by nature, ang gusto natin lagi is yung tayo yung pinupuri, tinataas, sinahangaan, tinitingala, at sinusundan. Kaya, by wrong motives, dahil sa tinatawag na maling motibo, gumagawa na tayo ng pamamaraan. Alam niyo ang tawag doon? Pride. Pride. Kasi hindi natin matanggap. Hindi natin matanggap na kapag tayo po ay nasa baba, tayo po ay walang ganito, hindi natin matanggap. But a humble person, just like our team this afternoon, a humble person is, he accept himself, he know himself, and he accept himself. Yun ang a humble person, it does not mean you demeaning yourself or putting yourself less. Hindi po ganun ang description ng humble sa Bible. Ang humble na tao ay hindi niya tinitingnan na maliit ang kanyang sarili, kundi tinitingnan niya ang kanyang sarili na mas mababa o mas kakaunti. Ibig sabihin, less focus sa sarili. Mas maraming focus para sa iba. Yun yung hindi niya tinitingnan na malaki yung nasa sa kanya, achievements niya, narating niya. Bagkus tinitingnan niya ang sarili niya na mas maliit siya kaysa sa mga na-achieve niya. Kasi ang tao, pag marami na na-achieve, lumalaki ang tingin sa sarili. Diba? Nagiging big timer, umiiba ang lifestyle, umiiba ang minsan nag-iiba na rin pati yung kanyang mga barkada, kaya napapalayo. Bakit? Because of pride, mga kapatid. And bawat isa sa atin, doon tayo nagtatalo, nadidisi. Pride comes from Satan. And in fact, siya po, sa kanya po naggaling at nagsimula ang pagmamataas, pagyayabang o pride. That's the word pride, pagyayabang o pagmamataas. Ang dahilan po, galing po siya sa langit. Ang kanya pong pangalan ay Lucifer. What a beautiful name, Lucifer. Napakagandang pangalan. Gustong-gusto ko po yung pangalan na yan, mga kapatid.
Because the meaning of Lucifer sa English, morning star. Oo. Ang ibig sabihin ng Lucy, from the word lucid, ibig sabihin sa Latin ng Lucy, light. The word light in English is, in Latin is lucid. Oh. Siya po yung angel na nagdadala ng liwanag sa kalangitan. Wow, imagine. Ang description sa Bible, full of wisdom, full of beauty, almost perfect. Nasa kanya na lahat. Dahil hindi niya tinignan ang kanyang sarili na less. He did not think himself is less himself. So, nagkaroon ngayon siya ng hydrocephalus. Big head. That's the reason why hinulog siya ng Diyos sa lupa. Kaya tawag sa kanya doon sa Isaiah 14, hindi ko nagagamitin ng slide ko kasi wala na akong time. Sa Isaiah 14, Prophet Isaiah 14 verse 12, siya ay hinulog ng Diyos mula sa langit. Kaya tawag sa kanya, ulog ng langit. Hindi siya bigay ng langit, ulog ng langit. Di ba ginagamit natin yung termino na yan? Alam mo, ulog ka sa akin ng langit. Ay, alam niyo na kung sino yun. So, that's the origin of this spirit of pride na meron tayo at nanganak yan dito sa mundong ito. Now, paano ba natin matatanggap yung blessing ng Diyos? Kasi sabi po dyan sa verse 7, sabi dyan, verse 6, sabi diyan, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinibigay niya sa atin. But He gives more grace. Ang English kasi, ang pagkasalin, but God gives more grace. And verse 6 yon sa English. Kaya sinasabi ng kasulatan, God opposes the proud and He gives grace to the humble. Sabi doon, God gives more grace. Kung ang Diyos, nagbibigay siya ng maraming grasya, biyaya, favor, pagpapala, bakit kakaunting tumatanggap? Yun ang malaking tanong dun eh. If God gives more grace, why few people receiving His grace? The answer is because of pride. Because pride blocks the blessing. Gustong ibigay ng Diyos ang pagpapala, bakit hindi mo tinatanggap? Dapat tinatanggap mo yan kasi tumatanggap yung iba. Sandali, baka may pride ka. Baka meron kang ganung spirit. Kaya sabi dyan ni James, sabi niya sa verse 9, 8, lumapit kayo sa Diyos, lalapit din siya sa inyo, linisin niyo ang inyong sarili. O sabi niya, verse 9, maghinagpis kayo, umiyak kayo, tumangis kayo, palitan ninyo ang pagluha ng inyong tawanan, ng inyong kalungkutan, palitan ninyo yung kagalakan ng kalungkutan. Anong ibig sabihin nito? Kung gusto mo talagang pagpalain ka ng Diyos, tanggapin mo kanyang biyaya, ang pinakamagandang response is grieve for your pride, for your sins. Ang tawag doon, kapag hindi ka natuto sa iyong pagmamalaki, sa iyong pride, hindi ka natuto sa circumstansyang binigay, pinahintulot sa iyo ng Diyos, you will never learn at all. Walang nagtatagumpay at bumubuting tao sa may mga pagmamalaki, pagmamataas. In short, pride. Walang napapabuting ganon, mga kapatid. Now, tingnan po ninyo ha. Dito, ay may babanggitin na lang ako ng dalawang step lang. What are the blessings we receive when we live in humility? Ano ba yung blessing na matatanggap natin kapag tayo ay nabuhay sa humility? Because pride is the opposite of humility. Ang unang blessing diyan ay eto mga kapatid, sa verse 6. Sa verse 6, sabing ganon, kaya't sinabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo at mapagmataas, ngunit nalulugod sa mapagpakumbaba. Ang unang ibinibigay niyan sa atin is, kapag tayo po ay nabubuhay ng may humility, God will give us His grace. Ibibigay niya sa atin yung kanyang grace. Ang isang meaning kasi ng grace is favor.
Grace means favor. Favor means unmerited or unearned. Hindi mo masusuklian o mababayaran. Pag ikaw po ay nagtatrabaho at sumusweldo ka, hindi po yung grace, hindi yun pa favor. Bayad yun sa galing mo at sa pagod mo, sa oras mo. Sinuklian ka lang, konsuelo yun sa'yo. Pag sinabing grace, wala kang ginawa, pero biniyayaan ka. Ang Diyos, binibiyayaan niya yung mga taong kahit hindi gumagawa, pero nabubuhay ng mababa ang kalooban, nagtitiwala sa Kanya, nagugulat na lang sila, dumarating ang biyaya na walang hadlang at sagana. Amen? That's it. He will give us grace if we are, we live in humility, binibigyan niya tayo ng ganong grace. And the last one, mga kapatid, is hindi lang He will give us His grace. Ang pangalawa niyan is, ang ginagawa ng Diyos sa atin is, He will lift us up. Itataas niya tayo. He will lift us up. Sabi doon ng verse 7, sa verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos, ng Panginoon, at itataas niya kayo. See? Unang tatanggapin natin pag nabubuhay tayo sa kababaan ng loob, He will give us His grace and He will lift us up. Itataas niya tayo, i-elevate niya po tayo, itataas niya tayo. I-listen. Yung sinasabi dito sa Bible na itataas, hindi yung gagawin kang bida, gagawin kang sikat, gagawin kang matanyag, hindi po ganon. Dahil ang sinasabi ditong itataas ka ng Diyos, ibig sabihin, ilalagay ka sa isang pwesto ng magandang kalagayan magmula sa mahirap na kalagayan. Ganong klaseng pagtataas, hindi yung pagtataas na para magkaroon ka ng trono, ng plaque, ng gold medal, ng position, ng statue, hindi. That's for the word standard of pag ginagawang isang taong great. Sa Diyos, sabi ni Jesus, if you want to be the great, be the servant of all. Ganon kay Jesus yung pagtataas. If you want to be the first, be the last of all. Ganon pala yun eh. Kaya yun ang klase ng pagtataas. Ang ibig sabihin dyan ni St. James is, itataas ka ng Panginoon, God will lift you up. Ang gusto niyang sabihin, from the position, condition, na ikaw ay naghihirap, ikaw ay napapagod, ikaw ay nag-i-struggle, o ikaw ay nabibigatan, bibigyan ka naman niya ng favor, ng ginhawa, na malasap ang kanyang biyaya at pagpapala. Ilalagay ka niya, elevate ka niya sa isang magandang kalagayan o posisyon. Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Ang Diyos ang nagtataas. Sabi ni Jesus sa Mateo 23, hindi ko alam kung anong verse na doon, I think kung verse 14 ba yun, sabi gano'n. Basta Mateo 23, sabi gano'n. Ang nagpapakababa, papakumbaba ay itataas. Ang nagpapakataas ay ibinababa. 23:12. Isipin nyo. Sabi yun ni Jesus yung nagpapakababa itinataas at ang nagpapakataas ay ibinababa. Pag nasa taas ka na, wala nang tendency tumaas pa. Dahil ang isa lang ang tendency sa tao, pag nasa taas ka na, tingin mo sa sarili mo, ang taas-taas mo na at mataas ka kaysa sa ibang tao, yung tingin mo sa sarili mong yon, wala ka nang hihintayin na tendency, kundi yung lahat ng nasa taas ay puro pababa na yan. Once you reach the top, the only tendency for that is to decline, bumulusok. Pero pag nasa baba ka, may pag-asa ka pang itaas kasi sagad ka na, nasa baba ka na. Di ba? Nakita ninyo kung paano tayo tinataas ng Diyos? Galing tayo sa mga mahihirap na pamilya. Pero ano ang narating natin ngayon? Dati, sasahig ka, sa balik ka na natutulog. Tapos dumating ang panahon, pinagpala ka ng Diyos, bumili ka ng kama. Tama? O, dati ang bahay nyo, one story lang.
Dahil pinagpala ka, pinadugtungan mo, di nag-up and down ka, naging 2-story na. Ang kinuha mong kwarto sa taas mo, magmula sa banig, sa kama, nasa 2nd floor ka na. Pinagpala ka ng Diyos, binigyan ka ng condo, ng apartment, lumipat ka, nandun ka na sa 3rd floor, nasa 4th floor, pataas ka na ng pataas. Di nag-pray ka, Lord, gusto ko pong makapag-abroad. Di nag-flight ka. Ang pinakamataas na flight ng aeroplano is 29,000 feet altitude. 28 to 29 altitude. Yan taas-taas na nun. Imagine, blines ka ng Diyos sa trabaho, sa sweldo, sa munting negosyo mo. Saan ka galing? Doon ka lang galing sa umpisa na nag-wish ka, Lord, sa anak ko pala, po ako, gusto ko pong maranasan ito, gusto ko pong natulungan pamilya ko. Alam niyo kung bakit binibiyayaan ka ng Diyos ng gano'n? Kasi, tingin mo sa sarili mo, nasa baba ka. Pero kapag ang tingin mo, kalagayan mo sa sarili mo dahil mapaghangad ka para tumaas ka, ang tendency mo babagsak ka. Sa Bible, maraming itinaas ang Diyos. Si Joseph. Si Joseph, inapi ng kanyang mga kapatid at ibinenta sa Ehipto at siya po ay nabilanggo, nakulong, naakusahan ng pagre-rape na hindi niya naman ginawa. Ang lahat ng yun, tiniis ni David. Nagpakumbaba siya sa Diyos. Hindi niya sinisi ang Diyos sa kanyang naging karanasan at kalagayan. Dumating ang panahon na naginip ang hari ng Ehipto na walang makapag-interpret ng kanyang panaginip. Naalala siya ng kanyang inmate habang siya ay nakakulong. Sabi ng inmate niya, mahal na hari, mayroon akong kasama doon sa kulungan. Ang husay, ang galing magpaliwanag ng panaginip. O sige, kunin siya sa jail. Hinarap siya sa hari nang maipaliwanag siya. From slave, prison slave, ginawa siyang prime minister ng Egypt. Bakit? Nagpakumbaba siya eh. Hindi siya gumanti sa mga kapatid niya, hindi siya nagreklamo, hindi nagbitaw ng masasamang salita. Tiniis niya because of his faith at pagtitiwala niya sa Diyos. And God, in due time, binenta siya ng kanyang mga kapatid sa Egypt at the age of 17 years old. And then he was elevated as a prime minister in Egypt at the age of 30. So almost 13 long years. And God lifted him up after 13 long years. Si Moises, tinaas din ng Diyos. Lalo na si David. Si David, nang inanoint siya at the age, siguro po siya ng mga 16 o 17, naghintay po siya ng almost 15 years bago siya makatuntong sa trono para maging hari ng Israel. Marami po siyang pinagdaanan ng hirap at pagod. Mga kapatid, tandaan niyo po, ang Diyos lang po ang nagtataas. Amen. Tumayo po tayong lahat. Kunin natin ang ating mga dala, mga prayer requests, ang lahat po ng ating mga bag, mga panyo, tubig, kung ano pang meron dala nyo, yakapin po ninyo kasama ang ating prayer request. Amang Diyos, dakilat sa lahat. Salamat po na marami sa mga iksing mensahe ng inspirasyon ng kababaan ng Lord. Turuan, tulungan niyo po kaming magkaroon ng ganong espiritu na marunong manalig, tumanggap, magtiis, magtiyaga, magpasako. Hindi yung gusto naming abutin, marating, at makamtan ang mga bagay sa maling pamamaraan, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa aming sariling kalooban, paraan, at gusto. Ang gusto namin ang sa inyo, Panginoon. Dahil paggaling sa inyo, ang biyaya po ay dadaloy sa amin. Because of the spirit of humility. Panginoon, pagpalain niyo po lahat ng aming handog, ang aming alay, kasama ang mga bag na dala namin, kasama ang aming mga gamit, dahil ginagamit yung instrumento ang lahat ng mga maliliit na sa tingin ng ibang tao na walang halaga. Pero sa inyo, ginagawa niyong makabuluhan at instrumento para pagpalain kami. Bless our work here in Macau, our employer, at our family in the Philippines. Salamat po ng marami sa mga taong nagbukas ng kanilang puso, ng kanilang kamay para tumulong sa expenses ng anniversary nito. Bless them, Lord, more than enough. In Jesus' name we pray. Bless nyo rin po lahat ng mga anak ninyo
lingkod ninyo na nag-alay ng oras panahon para mag-join, mag-celebrate ng 9th year anniversary. We believe that 2 or 3 gather together in your name, there you are in the midst of them. And aming sinasalo ngayon, by faith, sinasalo natin ang lahat ng biyayang ito. We are all answered prayer because of your grace. In Jesus' name we pray, that in the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen and Amen. Magsalmo muna po tayo. Tayo magsalmo, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukup ng taas-taasan at nanatili sa kalinganin ng makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon,